iPhone 15 o Pag-ibig MP2? Ano ang pipiliin mo, kapeso? Inilabas na ng Apple Corporation ang bago nilang iPhone series. Ito ang iPhone 15 at iPhone 15 Pro. Siyempre, as expected, it comes with the great features now and improved performance. But of course, there is a great starting price as well at this amount. Ano kaya kung inihulog mo sa MP2 ang mga presyo na ito? Magkano kaya ang value nito after 5 years? Tingnan natin sa ating mga sample formulas. Ito ang dividend rate na na-declare ng Pag-ibig sa nakaraang 5 taon. Noong 2018, nakapag-declare sila ng 7.41%. Noong 2020 naman, pandemic, nakapag-declare sila ng 6.12%. At tumataas ito noong 2022, kung saan nakapag-declare sila ng 7.03%. Gamitin natin ang data na ito para makabuo tayo ng average rate sa nakaraang 5 taon. I-add natin sila at i-divide natin sa loob ng 5 taon. Makakabuo tayo ng 6.76%. Ito ang gamitin natin na dividend rate sa ating sample computation. Ito ay sample lamang, hindi ito ang guarantee na matatanggap natin taon-taon kasi paiba ng paiba ang dividend rate ng Pag-ibig. Kung mas mataas sa 6.76%, aba, mas pabor sa atin. Siyempre, mas malaki ang makukuha natin ng income. Pero kung mas mababa sa 6.76%, medyo mababa ang makukuha natin na dividend rate noong taon na iyon. Una nating gamitin ang starting price ng iPhone 15 Pro Max na 84,990 pesos. Gamit ang one-time payment or may pang-cash tayo na 84,990, magkano kaya ang presyo nito after 5 years kung ihuhulog natin sa ating Pag-ibig MP2? Gagamitin natin ang interest rate na na-compute natin kanina na 6.76%. Ito ang gagamitin natin sa buong 5 taon ng ating Pag-ibig MP2. Bakit 5 taon? Kasi ang Pag-ibig MP2 natin ay nagmamature every 5 years. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-withdraw ang ating MP2 savings sa loob ng 5 taon. Although may mga exceptions cases naman. Pero syempre, mas maganda kung tatapusin natin ang maturity period na 5 years. Ang interest rate natin ay 6.76%. Kaya yung 84,990 pesos na ihuhulog natin as one-time payment, ang dividend income kaagad niyan sa unang taon ay 5,745 pesos. Assuming ito na naghulog ka ng January 2023. Pero kung September 2023 ka naghulog, magiging pro-rata muna ang iyong interest rate sa unang taon lamang naman ito. Kaya ang 84,990 mo, magiging 90,735 pesos kaagad sa unang taon pa lamang. Sa loob ng 5 taon, ang 84,990 mo, magiging 117,872 pesos. Kumita ka ng 32,882 pesos. So ngayon, kapeso, sabi ng bankmysell.com, ang iPhones daw natin ay bumababa ang value after 4 years ng 47.49%. So after 4 years pa lang yan, ano? What more kapag after 5 years na? Pero ito na lang yung gamitin natin na paraan natin sa pagko-compute kung magkano nga ba yung depreciation value ng ating iPhone after 5 years. So sabihin natin na ang buyback, ang presyo niya, nabili natin siya at 100% minus sa 47.49% na depreciation rate niya. Ang buyback value na lang yan ay 52.51% o ang presyo niya after 4 years o sabihin natin after 5 years ay 44,628 pesos na lang. Halos nag-half the price. Compare kung hinulog mo yan sa MP2, magiging 117,000 sana. Magkano ang loss value mo?
kung bumili ka ng iPhone 15 Pro Max versus sa kung inihulog mo siya sa Pag-ibig MP2. 73,243 pesos ang nawalang value sa'yo after 5 years. Pero syempre, kapeso, meron naman yan na inflation rate pa, and of course, hindi rin kasi natin masisisi yung iba kung ang choice talaga nila ay iPhone 15. Kasi syempre, paano kung pinag-ipunan nila to? Hinintay nila yung 5 taon or baka mamaya nag-invest din sila sa MP2. And then after 5 years, yun talaga yung goal ng MP2 account na yun. Pambili talaga siya ng iPhone 15. Which is really good as well. Kasi nag-ipon ka muna sa maliit na principal value, pinataas mo ang value para ma-afford mo yung latest version ng iPhone 15. Hindi rin kasi natin maikakaila yung happiness na maibibigay kapag nagkaroon tayo ng bagong iPhone 15. Ito ay guide lamang sa atin kung piliin mo yung Pag-ibig MP2 versus iPhone 15 for us to realize as well. Paano kapeso? Halimbawa, yung credit card provider mo sabi sa'yo, bibigyan ka namin ng iPhone 15 Pro Max 24 monthly installment, 0% interest rate. So, subukan natin kapeso. Kasi hindi naman lahat makakapag-cash out ng 84,990. So, yung iba, papatulan natin yung 0% installment rate kasi sayang din naman, wala namang mawawala. So, ang monthly payment mo, 3,541.25 pesos sa loob ng 24 months. So, sabihin natin na ano kaya, itong 3,541 na to, ito yung ihulog ko sa Pag-ibig MP2 ko buwan-buwan. So, gagawin natin na monthly basis sa loob, syempre, ng 24 months. So, ngayon, subukan natin ngayon yan, 3,541.25 sa loob ng 24 months na paghuhulog natin. Kung makakapansin nyo dito kapeso, meron dito nakalagay na entitled months. Paano natin nakukuha yung entitled months? Kasi nagsimula tayo ng September. Matatapos yung fiscal year natin ng 2023 hanggang December 2023 or 4 months. So may ibig sabihin, magiging prorata muna yung dividend income natin sa unang taon ng paghuhulog natin. Paano natin kukunin yan? Yung una nating dineposit times sa interest rate natin times sa 4 months, divide natin siya sa 12 months. Diyan natin makukuha yung dividend income natin. Kaya yung 3541 mo, magiging 3621. And then, naghulog ka ulit ng October 2023. Assuming na para kang naghuhulog talaga ng iPhone mo. 3541, 3 months na lang entitled months. So, tuloy-tuloy tayo ng paghuhulog hanggang matapos ang 2023. Nakatapos tayo ng 4 na hulog, kapeso. Kaya, ang total money na hulog natin ay 14,165. Pero, 14,364 naman ang value niyan after dividend income. Okay lang kung mababa kapeso kasi babawi tayo next year. Next year, yung 14,364 mo, ang entitled months na niyan, 12 months na. Kaya ang dividend income mo, 971. Plus, yung ihuhulog mo pa ulit sa loob ng isang buong taon ng 2024. Kaya, ang total na magiging dividends mo na, 2,527 na. Siyempre, tuloy-tuloy ka ulit ng paghuhulog ng iyong MP2 hanggang August 2025 or 24 months. Siyempre, hindi naman natin agad mawi-withdraw yung MP2 natin by 2025 kasi sasabihin natin, naka 2 years na ako, gusto ko na ma-withdraw. 5 years nga natin, kailangan mag-mature yung MP2. So, ang gagawin mo kapeso, iwan mo muna. Stop ka ng paghuhulog kasi naka 24 months ka na. Kung gusto mo ituloy, walang problema yan kapeso. Pwede mong ituloy-tuloy yan. Walang problema doon. So, stop tayo. Nakabuo tayo ng total natin na hulog na 84,990. And then, nagkaroon tayo ng dividend income sa loob ng 5 taon na naghulog lang tayo ng 2 taon ng 25,889 pesos. So, ang total money natin, 110,879 pesos. So, one-time payment natin, naging 117,000 siya.
may difference na 7,000. Bakit kaya ka peso? Iba kasi talaga kaagad kapag nag one-time payment ka. Kasi tingnan mo sa unang taon pa lang, kikita ka na agad ng napakalaking dividend kasi ang base amount mo ay yung one-time deposit mo. Unlike dito sa monthly na ang base amount mo kaagad ay yung kung magkano lang muna, yung nahuhulog mo pa. Kaya may difference. But nonetheless, meron ka pa ring 110,879 pesos ka peso. Sabihin natin ulit na may buyback value siya o yung maglo-loss yung value ng iPhone 15 Pro Max mo after 5 years ng 47.49. So 100% value ng pagkakabili mo less 47.49%, ito yung loss value, 52.51% na lang yan bibilhin sa'yo after 4 years or after 5 years, sabihin natin. So, 44,628 ngayon ang buyback value niyan. Kung inihulog mo sa MP2 versus sa buyback value, ito ang loss opportunity natin na pwede sana tayong kumuta ng 66,251 pesos. Again, kung may pambili naman or choice talaga natin ng iPhone 15, walang problema doon ka peso. Ito ay guide lamang. Pero syempre, mas maganda kung parehas may pambili ka ng iPhone, may pang MP2 ka pa. Walang tatalo doon, syempre ka peso. Gusto mo pa ba ka peso subukan natin yung ibang iPhone 15? Halimbawa naman ka peso, 70,990. 70,990 ang magiging value niyan after 5 years ng paghuhulog natin, 98,455 pesos. Ang buyback value ng 70,990 mo, 37,276 na lang. Kaya ang loss opportunity mo kung ang pipiliin mo ay iPhone 15 ay 61,178 pesos. Paano naman ka peso? Kung ang choice mo sana ay 7 installment, 70,990 divide 12, ito naman yung gagamitin na, ay divide 24 ka peso. Ito naman yung gagamitin natin sa monthly payment natin. Magkano kaya ang dapat nating babayaran? 2957 spot 92. Ang babayaran natin for 24 months ay ganun ding halaga, 70,990. Pero ang kikitain mo ngayon ay 92,615.33 pesos. Ngayon, ang magiging value ng iPhone mo after 4 years ay 37,000 at kung pipiliin mo yung iPhone 15, ang loss opportunity mo ay 55,338 pesos. I-compute naman natin yung iPhone 15 Plus ka peso. Kung 63,990 ang presyo niyan, 63,990, ang magiging value sana niyan after 5 years ay 88,747. Pero kung ibebenta mo yung iPhone 15 mo after 5 years, 4 or 5 years, 33,600 pesos mo siya mabibenta. Ang loss opportunity mo, kung pinili mo yung iPhone 15 Plus, ay 55,146 pesos. Kung nag-monthly ka naman na 63,990 sa yung credit card, 24 monthly installment, 0% interest, 2,666 every month, ang babayaran mo ngayon ay 266.25. Tingnan natin ngayon ang magiging interest na kikitain mo on a monthly basis kapag naghulog ka in 24 months. Siyempre, pwede mo yung ituloy-tuloy ka peso kung nasasanay ka na talaga. Minsan kasi kapag nasasanay ka na maghulog ng 2,666, na itutuloy-tuloy mo na eh. Paano ka peso? Halimbawa sabi mo, dito November 2026, pwede ba ako maghulog ulit kahit nag-stop na ako? Oo, basta hindi pa nagmamature ka peso, pwede kang maghulog. So dito, 63,990. 83,482 ang magiging value niyan. Pero yung iPhone na nabili mo, 33,600 na lang, kaya may opportunity loss ka na 49,880. Last sample ka peso. Ito, iPhone 15. Starting price is 56,990. 56,990 ang magiging value niyan after 5 years ay 79,039 pesos. Ang magiging buyback value ng iPhone 15 mo
ay 29,925 pesos. Kaya may loss opportunity ka na 49,113. Paano kung in-installment mo yan kapeso? 56,990 divide 24 at 0% interest is 2374 spot 58. So yan 2374 spot 58 mo in 24 months na maghuhulog ka sa yung MP2. Magkano kaya magiging value niyan after 5 years? Tingnan natin kapeso. Dito sa ating sample computation. Ang magiging value niyan ay 74,350 pesos. At ang iyong loss opportunity, kung pipiliin mo yung iPhone 15 ay 44,424 pesos. Ano kapeso? Nakapag-decide ka na ba? Ipon ba sa Pag-ibig MP2 o iPhone 15 series? Ano ang decision mo kapeso? Put on your comments below.